example ay x plus 3 over x minus 1 is greater than or equal to 0. So for our step 1, ko-combine natin. Pag kinombine natin, dapat 0 dito. So since this is already simplified, okay, no need to combine na. Okay? For our step 2, equate the numerator and denominator to 0. Okay, equate the numerator and denominator to 0. Ayan, so x plus 3 equals 0. X minus 1 equals 0. So here, x is equal to negative 3 and x is equal to 1. Ngayon, ito ang palatandaan. Kapag may guhit yung ilalim, ibig sabihin, ito ay parte ng solution set. Ito. Yung pag walang guhit ang ilalim, hindi parte ng solution set yung isa. Okay, so ganito siya. Pakikita ko muna sa inyo yung long method at ibubulgar natin ang shortcut. Kung nandito si 0, nandito ang 1, at nandito ang negative 3. Since this is greater than or equal to, tandaan na, kapag greater than or equal to or less than or equal to, okay, solid dot yung isa. Saan yun kukunin? Yung nasa numerator. Ano yung numerator dito? Ito. Solid dot yung isa. Okay. So, dito, solid dot. Bilog. Dito, hindi. Kapag ang nakalagay ay greater than or equal to or greater than lang. Okay. Ang mangyayari parang split. Split. Ibig sabihin, kung nandito yung isa, naka-split yung ating graph. Lagi yan. Base sa obserbasyon ko, ha? Maliban na lang, kung pag nag-simplify kayo, nag-multiply kayo by negative number, nababaliktad kasi yung sign nun sa rule ng inequality. So, split. So, dito, ang solution set, naka-split siya. Andito yan. Split kasi siya. Ngayon, para mapatunayan natin sa ating mga sarili na talagang split yan, pwede nyong i-check. Kukuha ka ng isang point sa bawat parte na yan. Halimbawa, dito, sa kaliwa ng negative 3 ay negative 4. At saka dito naman ay 0. At dito ay 2. Ipapalit mo lahat yung number na yan dito sa ating inequality. Okay? So, negative 4 plus 3, negative 4 minus 1. Okay? Negative 4 plus 3 is negative 1 and negative 4 minus 1 is negative 5. Yan ba ay mataas sa 0? Pag dinivide mo yan, magre-result yan sa positive number. It means that nahandito, may shade talaga dyan. O, diba? Tumama yung ating assumption. Dito, sa gitna, isi-0 mo siya. So, 0 plus 3 over 0 minus 1 is greater than or equal to 0. Eh, syempre, 0 na yan. So, ang matitira, 3 divided by negative 1, which is negative 3. Is that greater than 0? Hindi. Okay? Dito naman, sa kanang bahagi, ganyan. Okay? So, ang gagawin mo lang dyan, ganun uli. So, 2 plus 3 over 2 minus 1 is greater than or equal to 0. So, this one is equal to 5 over 1. It is greater than 0. Ayan. So, ibig sabihin, kahit hindi ka dumaan dito, yan ay effective lang kapag walang quadratic, yung walang square. Pag may square kasi, kailangan mo talagang mag-check kasi pagka may square, yung naging may x square yan,
nagiging namang tatlo yung nakatuldo. Kaya i-check mo talaga siya isa-isa. Ito yung pinaka-shortcut kapag ganito lang. Pagka yung naka-square, i-check mo siya isa-isa. Pero madali pa lang din siya. Basta tatandaan nyo, mas madalas na naka-split kapag ka greater than. So, sa interval notation, ganito siya. Since kasali si negative 3, kasali siya. So, itatabi mo siya rito. Yan. To negative infinity. Si negative infinity, laging parenthesis ang nakalagay. Ang ibig sabihin ng bracket, si negative 3 ay kasali sa solution set. Okay, si infinity na nakaganyan kasi infinite yan eh. Okay, now, since si positive 1 dito ay hindi kasali dahil bawal siya doon, bawal maging 0, ang itatabi natin ay parenthesis. Lalagyan nyo yung union symbol sa gitna. Pag ganyan naman, nasa gitna, nasa middle. Yan ay effective lang kung ganito lang. Ha, mamaya bibigyan ko yun ng quadratic. Kung ganito lang. Okay po ba? Mamaya, pakita ko sa inyo kung kailan. May quadratic example ako dito mamaya. 4x minus 9 over okay. So, ang gagawin mo ulit is step 1, combine. O, paano ko combine yun, ma'am? 4x minus 9 over 2x minus 4 minus 1/2 is less than 0. I-combine mo yan by, syempre, by subtracting this number from this number. So, ang LCD niyan, eto kasi may LCD, may factor to na 2 times x minus 2. Pinapactor yan. Kaya ang LCD niyan ay 2 times x minus 2 lang. Pag ito, dinivide mo rito, 1. Multiply by the numerator, so just copy 4x minus 9. Then 2 times the quantity of x minus 2 divided by 2 is equal to x minus 2. Dahil 1 naman yung numerator. Kasi pag minultiply mo, same lang din ang sagot. Okay? 4x minus x, ay ito, magiging ano to, burahin na lang natin para hindi tayo malilito ha, para hindi na mahaba kasi haba eh. So magiging negative x ito, at ito namang gitna ay magiging positive 2. I-distribute na natin. Okay? Yan. Now, this is 4x. 4x minus x is 3x. 4x minus x is 3x. Negative 9 plus 2 is negative 7 over, pwede nyo nang kopyahin itong 2x minus 4. Less than or equal to 0. Ngayon, ang susunod mong gagawin ay i-equate natin to 0. Yung pareho. Okay? Now, we have 3x minus 7 equals 0. And 2x minus 4 is equal to 0. So, 3x equals 7 divided by 3. X is equal to 7 over 3. Ito naman ay 2x is equal to 4 divided by 2. X is equal to 2. In short, si 7 over 3, dahil siya ay may guhit, solid that siya kapag nilagay sa number line. Kasi meron siyang term na or equal to. Okay? Ito, laging circle because hindi po pwedeng maging positive 2 ang answer dahil magiging 0 ang denominator kapag yun ang sinubstitute natin sa x. So, bawal siya. Halimbawa, nandito ang 0, ang positive 2 ay nandito. Ayan. Ano ang 7 over 3?
Ang 7/3 ay 2 and 1/3. Ang masakit dyan, medyo maliit ang pagitan. Kaya fraction talaga ang gagamitin natin. Okay? Now, si positive 2, lagi siyang circle dito kasi nga nasa denominator siya, hindi siya pwede. Okay? Hindi siya solution. Malabo siyang maging solution kasi it will make the solutions or the inequality undefined. Now, ito naman ay solid dot. Ngayon, dahil siya ay less than symbol, dito yan. Pero dahil nagle-lesson tayo, kailangan nating i-verify. So, 0 kunyari, kuha tayo dito. Ang pinakamadali ditong gamitin, 0. So, 3 times 0 minus 7. 2 times 0 minus 4. Is it less than 0? Siyempre, pag kinancel mo to, positive yan. So, hindi less than 0 yon. Ibig sabihin, wala rito. Sa kanan, 7/3, sabi nyo, this is 2 and 1/2. So, siguro 3 ang pinakamalapit. So, 3 times 3 minus 7/2 times 3 minus 4. Okay, this one is 9 and this one is 6. 9 minus 7 is equivalent to 9 minus 7 is 2 and 6 minus 4 is also 2. Siya ay hindi less than sa 0. Kaya wala rin dito. Okay. Gitna na lang ang natitira. O dahil gitna na lang ang natitira, sigurado namang nasa gitna na yan. Ayan, maliban lang, wala talaga, which is impossible. Ang 2 and 1/4 ay 9/4. Si 9/4, substitute natin. O 3. Dubura tayo. 9/4, no? Okay. Aha. 3 times 9/4 minus 7/2 times 9/4 minus 4. Ngayon, ito, 3 times 9, 27 divided by 4. Ilan yung 27 divided by 4? 6.75. 6.75. Ito, magiging 2. 9/2 na lang. Eh, dito pa lang, so 2 times negative 4 is negative 8. Plus 9. Di 1. 1/2. Eh, ito, sigurado magiging negative dito. Negative 0.25 yan eh. Kasi mataas yung ito eh. Mataas yung value. So, in short, negative ang sagot nito. Hindi mo naman kailangan tapusin eh. Negative ang sagot nito. Kaya ibig sabihin, talagang less than 0. Kaya nasa gitna. Kasi sinasabi ko, naka less than 0. O nakaano na rin siya, hindi na kailangan i-combine. Okay? So, ganito ang ating gagawin. X plus 4. Yan. X is equal to negative 4 and X here is equal to 1/2. Bakit 1/2? Lipat, divide, 1/2. Ngayon, ganito lang naman yan eh. Okay? Ito, pag sinubstitute mo kasi ito rito sa mga ito, mag-i-equal siya. Kanina, solid dot siya kasi kasali siya kasi may guhit. Ngayon, pag sinubstitute mo si negative 4 sa lahat ng yan, okay, ang magiging resulta niya ay equal to 0. 0 ang sagot. Which makes the, kasi dito pa lang eh, pag nilagay mo siya sa taas, negative 4 plus 4, 0. Tama? Oo, kaya hindi po pwede. 0 is not less than 0. Therefore, hindi siya lalagyan ng solid dot. Okay? Kapag greater than or less than lang, okay, circle lang. Lahat. Okay, tandaan ha. Okay, ngayon, andito na tayo sa 0. Andito si 1/2, kunyari. Dito si 1. At nahandito si negative 4. Parehong bilog lang ang ilalagay, mga anak. Dito. Dahil less than yan. Saan nilalagay ang less than? Sa Middle. middle.
Diyan. Yan ang shortcut niyan. Kahit i-check pa natin. Check natin ha, para sure. Dito, kukuha ka ng isang number, negative 5. Dito, may negative 5, 0, 1. Yan. So, negative 5 plus 4 over 2 times negative 5 minus 1. Okay, this one is negative 1. Ito, 2 times negative 5 is negative 10 minus 1 is negative 11 and that is not less than 0. So, wala talaga rito. Ngayon, kung yung 1 naman, 1 plus 4 over 2 times 1 minus 1, ayan. So, obviously, this is 5 at ang magiging sagot dito ay 1. 5 over 1 is positive. Tama? Positive to. And that is not less than 0. Wala rito. So, sa gitna, 0 plus 4. 2 times 0 minus 1. So, dito pala, alam mo na wala na to. 4 divided by negative 1 is negative 4. So, that is less than 0. So, sa gitna. So, dito, ang una nyong gagawin, nakakombine na siya. Hindi na kayo mag-a-add. Pa-factor mo na lang yung numerator. So, to factor the numerator, 2x times x. Ito naman ay 3 times 5. Tama ba? Oo. 2 times 3 is 6. 5. Ngayon, di ba pagka nung naalala nyo nung nagpa-factoring kayo, ganyan yun eh. Ayan. Sinecheck yung gitna nun eh. 5 times x, 5x. 2 times negative 3, negative 6x. Tapos ina-add yung gano'n, di ba? Negative x. Dapat ang lalabas yung nasa gitna. So, may factor siya. Kaya, this is equal to 2x plus 5x minus 3 over x less than 0. Medyo madugo lang ito ha. Okay. Ngayon, ang x natin, meron tayong 0, hindi to solution. Okay, pag inequate natin sa 0, ngayon dito naman, 2x plus 5, lahat yan i-equate mo sa 0. So here, we have x is equal to negative 5 over 2. Saan nakuha yun? Nilipat and then divide. Okay, ito naman, sa x minus 3 equals 0, x is equal to 3. Okay, now, so ngayon, meron kang 0. Tansyahin mo lang yung number line mo, dito si 0. Ngayon, positive 3 yan dito. Negative 5 over 2 is equivalent to negative 2 and 1/2. Malamang nandito yan. Kung nandito yung 2, negative 2, nandito si negative 5 over 2. At lahat po yan ay bilog lang. Bakit bang bilog lang? Kasi wala siyang guhit sa ilalim. Pag sinubstitute mo itong dalawang to, dito, magiging equal. Hindi pwede equal ha. Kasi wala siyang or equal. Ngayon, dahil sa kasamaang palad, tatlo yan. Tatlo yan, isa, dalawa, tatlo, 4 na beses kang mag-check. Okay? Kukuha ka ng number sa mga pagipagitan. Okay? So, dito, sa gilid dito, pwede siguro dito kunin natin negative 3. Dito, siguro pwede natin kunin negative 1. Dito, siguro pinakamadali, positive 1. And dito is 4. Yan. Tapos, isa-substitute mo lang siya rito. Ayan. So, ganito lang siya. Pwedeng dito sa taas, pwedeng dito sa baba. It's up to you. Kasi pag dito, kasi pareho lang naman sila. Pareho lang yan sila. Kasi nga nakaano na yan sa 0. So, 2 times negative 3 square minus negative 3 minus 15 over negative 3. So, ito magiging 9. Ito, 9 times 2 is 18 minus, edi magiging plus na to dahil negative, edi plus 3 minus 15. So, ito, 18 plus 3 is ilan?
21. Ha? 21. Minus 15. Pag ginawa mo lahat to, ilan to? 6. Okay, so obviously, magiging negative ang answer. Tama? And negative number is not greater than 0. It means wala dito. Wala. Wala. Dito naman sa pagitan. Siguro, negative 1 ang check-in. Negative 1 ang inassign natin. Okay. 2 times negative 1 minus negative 1. Yan ba ay greater than 0? Okay. Negative 2 plus 1 minus 15. Ma'am, naka-square po yung negative 1. Ha? Oo nga. So, magiging Square po. positive. Magiging positive. No, kasi positive 1. Greater than 0. Obviously, dito, pag pinagsama-sama mo itong nasa taas, negative pa rin, di ba? So, 3 minus 15, it will become negative. The answer is negative 12, tama? Divided by 1, negative 1, positive ang answer. So, ibig sabihin, check. Ayan, meron tayo dito. Yan. Ano ginamit natin? Okay. Ngayon, checkin naman natin. So, meron tayo dito. I-shade ko na to, ha? Ngayon, sa pagitan ng dito, 1. Okay? 2 times 1 square minus 1 minus 15 over 1. So, dito, mapapansin natin na ito ay 2. 2 minus 1 is negative 2. 2 pa rin to eh. 2 minus 1 is 1. Minus 15 is negative 14. So, negative number. Negative 14 ito eh. Eh di negative divided by positive. That is not greater than 0. So, wala tayo dito. Last. Okay? 4. Okay, 2 times 4 square minus 4 minus 15 over 4. So, dito, 4 square is 16 times 2 is 32. Ayan, kapag sinubtract mo yan, positive na to, di ba? Kasi mas mababa yung, ilan lang naman to, negative 19 to eh, 32 minus negative 19. So, positive pa rin ang sagot, divided by positive is positive. Kaya, nahandito ang solution set. Yun lang medyo mahirap kapag naka-quadratic siya. Ayan. Checkin mo talaga isa-isa bawat part. Ngayon, sa interval notation, siguro gawin natin violet para kapal-kapalan natin para makita nyo. Ayan. Sa interval notation, ganito siya. Hindi kasama si negative 5 over 2 at saka yung niya si 0. Sabihin, any number in between negative 5 over 2 and 0. Tapos, number that is greater than 3 to positive infinity. Yun. And maglalagay ka ng union dun sa gitna. Union, okay? So, numbers in between negative 5 over 2 and 0. Union. Tapos, number that is greater than 3 to positive infinity. This is the interval notation form.